stress. Kaibigan totoo, bida ka rito. Kasabay mong nagdiriwang sa tagumpay, kasama mong lumaban sa hamon ng buhay. Katuwang sa mapayapang pagpulong tungo sa pagbangon, pag-ulan at pagsulong. Radyo Bida, nuwebes ay stress. Laging naglilingkod, walang sawa, walang pagod. Radyo Bida, nuwebes ay stress. Kaibigan totoo, bida ka rito. Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Sorsogon Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. Ngayon po ay Lunes, July 6, 2026 at nanguna sa ating mga balita. Essential health supplies ipinadala sa Jensen at Alabel. Libreng gamot at check-up sa Sarangani isinagawa ng DOH CHD Sorsogon. Makabagong transport carriers gagamitin ng DOH sa paghatid ng mga bakuna sa malalayong lugar. Maayong aga, maayong buntag Sorsogon Region. Oras na para sa talakayan para sa ating kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Ako po si Larjin Bacanto kasama ang aking partner sa kalusugan, Angelo Tiana, at sa technical application, Ralph Ayanamuyan. At makakapiling niyo po kami sa isang oras na balik-taktakan ukol sa kalusugan. Upang magabayan kayo tungo sa malusog na pamumuhay, dito lang sa DXOM Radyo Bida Coronadal 963 ngayong 11 a.m. to 12 noon. At para sa mga detalye ng mga balita, essential health supplies ipinadala sa Jensen at Alabel. Bilang bahagi at patuloy na pagtugon ng pangangailangan ng mga apektadong lugar matapos ang naganap na lindol, naghatid ang DOH Center for Health Development Sorsogon ng iba't ibang health supplies sa City Health Office General Santos City at Rural Health Unit ng Alabel noong ika-25 ng Hunyo. Naipamahagi ang mga sumusunod: hygiene kits, tongue depressors, breastfeeding kits, flexible splants, at MOAC tapes para sa bata at matanda. Sa kabilang dako naman, libreng gamot at check-up sa Sarangani isinagawa ng DOH CHD Sorsogon. Naghatid ng serbisyong medikal ang DOH CHD Sorsogon Medical and Public Health Unit sa Barangay Big Margos Evacuation Center, Glan, Sarangani noong Hunyo. Sa kabuuan, 151 na residente ang matagumpay na nasuri kung saan agad din namang ipinamahagi ang mga libreng gamot para sa mga may sakit. At para sa huling balita, balitang nasyonal, makabagong transport carriers gagamitin ng DOH sa paghatid ng mga bakuna sa malalayong lugar.
Pinaigting ng Department of Health ang paghahanda para sa Phase 3 ng ligtas-tigdas sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas ngayong Agosto. Bahagi nito ang paghahatid ng mahigit 80,000 doses ng bakuna kontra tigdas at tigdas hangin sa mga unserved and undisturbed area ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Mimaropa ngayong Hulyo. Gamit ang makabagong transport carrier ng Philippine Transmarine Carriers, kaya nang mamonitor ang temperatura ng mga bakuna gamit ang application sa cellphone. Dahil dito, masisiguro na mananatiling ligtas at epektibo ang mga bakunang ibinibigay sa mga komunidad at inaasahang mas maraming bata ang mapoprotektahan laban sa tigdas at tigdas hangin saan man sila naroroon. Kaakibat nito, magsasagawa rin ng pag-aaral ang University of Research Corporation tungkol sa pagpapaigting ng cold chain management sa bansa. Dumako naman tayo ngayon sa ating July 2026 health programs. Hatid sa atin ang aking partner sa kalusugan, partner Angelo. Ngayong National Deworming Month, sama-sama nating protektahan ang kalusugan ng ating mga anak. Ang regular na deworming ay nakatutulong upang maiwasan ang mga bulate sa tiyan at mapanatiling malusog at aktibo ang mga bata. Makiisa sa libreng deworming sa inyong barangay o paaralan. Mag-ingat laban sa hand, foot, and mouth disease o HFMD. Ugaliing maghugas ng kamay at panatilihing malinis ang kapaligiran at iwasang makihalubilo kung may sintomas ng lagnat, singaw o pantal sa kamay at paa. Sa tamang kalinisan, ligtas ang bawat pamilya. Ngayong Nutrition Month, piliin ang masustansyang pagkain para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng balanse at iba't ibang pagkain, uminom ng sapat na tubig at maging aktibo araw-araw. Tandaan, ang wastong nutrisyon ay susi sa mas malusog na kinabukasan. Sa panahon ng kalamidad, ang kahandaan ay kaligtasan. Ngayong National Disaster Resilience Month, ihanda ang emergency go bag. Alamin ang evacuation routes at makinig sa mga abiso ng inyong lokal na pamahalaan. Maging alerto, maging handa at sama-sama tayong maging matatag. At yan ang ilan lamang sa mga health programs sa buwan ng Hulyo. Balik sa iyo, partner sa kalusugan, Lara. At dyan po nagtatapos ang aming nakalap na mga balita hatid sa atin ng DOH-CG Soxorgen Communication Management Unit, Serbisyong Urgent, Serbisyong Soxorgen. Manatili po kayong nakaantabay sa ating programa dahil sa aming pagbabalik, atin pong pag-uusapan ang usaping breastfeeding and complementary feeding sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating kalusugan. Sa tion sa kalamidad, ang kahandaan mo ang atong pinakaunang depensa. Gani, bilang responders, ginapadungdong na mga tag sa kapamilya mag-prepare sa ilang agoba. Ano gid ba lang dapat ibutang sini? Dapat nasulod ining importante nga gamit perios ang tubig, pagkaon nga dinalay mapanmos, flashlight, radio, first aid kit, personal nga bulong kag mga importante nga dokumento nga nakabutang sa waterproof nga surudlan. Para kung may emergency, handa kami. Ang kaluwasan nagasugod sa pagprepara. Ini nga pahinomdom halin sa Department of Health CHD Soxorgen Region. Alam mo, nurse, gusto ko talaga na maging malusog at matalino ang anak ko. Nanay, napakalaga ng unang 1,000 days ni baby mula sa pagbubuntis hanggang sa ikalawang kaarawan niya. Ito na isisimula ang pundasyon ng kanyang paglaki at kalusugan. Kaya pala mahalaga ang tamang pagkain at pag-aalaga mula pa sa simula. Tama, kumain ng masustansya habang buntis, magpasuso ng eksklusibo sa unang 6 na buwan at bigyan si baby ng akop at masustansyang pagkain at ipagpatuloy ang breastfeeding hanggang 2 taon. Isang paalala mula sa DOH-CHD Soxorgen Region. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Soxorgen Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan.
At nagbabalik na po ang talakayan para sa ating kalusugan. Ngayon po muli ay Lunes, July 6, 2026. At tayo po ay live sa DOH Center for Health Development Soxorgen Region official Facebook page at mapapakinggan din sa DXOM Radyo Bida Coronadal 963 mula 11 a.m. to 12 noon. At ngayon nga pong buwan is Nutrition Month. At napaka-time din ng ating pag-uusapan ngayon kasi breastfeeding, which is napakahalaga sa nutrisyon ng ating mga sanggol. Kaya naman, samahan niyo po kami ngayong umaga. Kasama ko po ang aking partner sa kalusugan, partner Angelo. Ayan, bati ka naman sa ating mga tagapakinig. Yes, partner. Thank you so much. No, actually, partner daw kakapoy, pero laban lang tayo. Kay last week, nag-conduct man kita sang aton nga radio program. Then today naman, diri na naman kita. So, hello po sa aton nga mga kaabyan diri sa Bilog sang Soxorgen Region. Good morning, partner. Yeah, so laban lang tayo ng laban, ano? Yes. Saka aside from that, may mga na-experience pa tayong let's say mga Yes. challenges, pero ganyan tayo mga Pilipino, laban pa rin sa buhay. Kaya naman ngayon ay pag-uusapan natin ang ating breastfeeding and complementary feeding. Ayan, makakasama po natin ngayong umaga ang ating guest, ang ating Health Education and Promotion Officer 2 ng DOH-CHD Soxorgen. Ayan, kasama po natin siya via phone patch. Ma'am Leia, andyan na po ba kayo? Hello, good afternoon. My name is Whitney Reformado. I'm the head tuto po. Magandang umaga po sa mga tagapakinig po ng talakayan para sa ating kalusugan. Okay, good morning Ma'am Leia. At ayan nga po Ma'am Leia, ang ating pag-uusapan po ngayong umaga ay ang breastfeeding and complementary feeding. Tsaka ano po timing kasi ngayong buwan ay Nutrition Month. Yes, Ma'am Lara, actually it's Nutrition Month and we chose specifically the breastfeeding. It was recommended po. By the way, I'll be speaking on behalf of our nutritionist dietitian for ng DOH-CHD Soxorgen, Ma'am Jessen T. Masukat. Maraming salamat, ma'am. They're very busy. Ang nutrition po program are very busy today. Kaya po on behalf of the nutrition program, I'll be speaking po. And yes, it's Nutrition Month for today, but we specifically chose po yung topic na breastfeeding. Although August pa po, no, yung ating breastfeeding awareness month. Pero pinili din po natin ito para tumutulungan yung ating mga kababayan na disrupt din po ngayong yung nakaraang lindol kasi kailangan pong maipagpatuloy po nila yung breastfeeding nila sa mga anak nila. Kaya bibigyan natin sila ng kaalaman, tips at sa mga lahat po ng mga nagbabalak at buntis po ngayon, yung mga anak. So, makinig po mabuti para po magkaroon tayo ng successful na breastfeeding para sa ating mga anak. Yes. Kaya naman para sa ating, of course, ating mga first-time parents din, napakahalaga nitong ating topic ngayong umaga. Kaya naman para sa ating unang katanungan, Ma'am Leia, paano po hinahanda ang nanay for breastfeeding? Thank you, Ma'am Lara. Actually, ikaw mismo na bilang nanay kasi we both mothers, naranasan yung mag-breastfeed talaga. And Sir Angeli is midwife po, so mamaya he can also share with us kung ano talaga yung ginagawa rin sa ating mga health facilities. Pero if we're going to, kasi kumbaga masyadong marami, masyadong malawak yung concept ng breastfeeding. Pero sa mga buntis po ngayon, especially sa mga first timers, ng mga mommies, very important po yung education. Yung pong kaalaman sa pagpapasuso, ano ba yung importance ng breast milk. So, importante po, ma-educate po natin yung mga nanay natin. Na ibibigay po yan sa mga health facilities natin. Kasi habang nagbubuntis po ang mga nanay, di ba, ano po sila, nagpapa-check up, may mga prenatal na check-ups po sila. So, doon po tinuturuan na po sila. So, para ma-prepare po ang ating kaisipan, hindi lang ang ating katawan, ang ating kaisipan sa pagtanggap, at pag-embrace, kumbaga, pag-embrace natin ng breastfeeding. Importante po na maturuan tayo. The best answer for that is to prepare them through education. So, dapat magkaroon talaga sila ng mga seminar, magkaroon sila ng mga topic o ituturo po sa mga health facilities natin.
Yes. So, kailangan talaga, no, parang basic learning po, no, Ma'am Leia? Yeah. So, Kasi, alam mo Ma'am Lara, at nung kapanahonan ko kasi I was a teenage mom. Iko-compare ko ngayon, sobrang dami na nag-i-educate sa mga nanay. Hindi ako na-educate. Hindi ako na-educate nung araw. So, pag hindi pa educated ang isang buntis, hindi niya alam ang tungkol, no, sa breastfeeding and tungkol sa breast milk, mas mag-a-adhere siya ngayon sa mga nakikita niyang formula milk, no? Dahil hindi niya alam na, kasi minsan, kapag buntis po ang isang tao, nanganak na, tapos may nagsasabi na parang, ay, hindi ako makapag-breastfeeding kasi wala naman akong milk. No, hindi po totoo yun. Kasi habang pong nabubuntis ang nanay, no, nagkakaroon na po ng milk yan, nagpe-prepare na po yun. All we have to do is to learn po at ma-educate tayo kung paano nga ba yan. At ito po yung mga susunod nating mga topics po. yes. So, abangan po natin yan sa ating susunod na topic, no? Pero, Ma'am Lay, tanong ko lang din po, Ma'am Lay, no? Kasi, na-share nyo nga po sa education, saan po kaya nito, no? Usually makukuha ng ating mga buntis. Kasi ako, nung sa time ko din, parang sa health center lang ako, tsaka sa workplace lang ako na educate about breastfeeding. So, saan pa po kaya sila pwedeng mabigyan ng education? Exactly, sa lahat ng facilities, especially sa mga birthing homes, sa mga hospitals, yan, at pinakamalapit po na health centers po mag-i-educate sa inyo. Ang inyong mga kumadrona, ating mga midwife yan, si Sir Angelo, no? Yes. And yeah, sa workplace natin, kasi may mga program tayo, no, about sa breastfeeding. May mga flyers po yan na makikita rin natin yan sa social media. Uso na kayo, digitalization, mag-search po kayo, no? Doon po sa mga pinagkakatiwalaan natin mga sources, no, like DOH, no? National Nutrition Council, no? Sa iba't ibang mga FB page ng inyong mga health officers, makikita niyo po yung ating mga information, ating mga IECs about breastfeeding. Yes. And Ma'am Leia, speaking of yung sa ating breastfeeding po, kalabanan din kasi sa ating mga, syempre ating mga pregnant mom, pagpupunta ng health station, kadalasang tanong, ano daw ang meron sa breast milk? Yeah, that's a good question. Okay, ito mga kababayan, medyo mahaba-haba yung sagot ko para matutunan talaga natin lahat, no? Kung i-compare kasi natin yung breast milk, no, compared po sa mga commercial, no, ng mga formula milk natin na matatawag. Human milk po kasi, ito unang-una human milk ito. Ibig sabihin, gatas po galing sa tao. Yung mga commercial milk po, saan galing yan? Gatas galing sa, kayo mga kababayan sumagot, galing sa baka, diba? So, ang pinaka-best talaga, optimum, no? Ang pinaka-best po talaga ng milk na pwedeng ibibigay natin sa sanggol is yung gatas po ng tao. Syempre, that's the best milk. So, Yes. Yung tanong mo, sir, ano ba yung component nito? Napakarami. Unang-una, meron po itong tubig. Ayan kasi diba, sino po dito yung naranasan magpadede ng commercial milk? Diba, kakailanganin mo pa ng tubig? Yes. Hindi mo alam kung yung tubig mo malinis o madumi. Diba? So, kailangan isi-save mo pa yung tubig kasi sa pagtimpla nun. Ang breast milk po, meron na pong safe na malinis na tubig para po sa mga sanggol, para sa mga baby. Meron po itong protein, no? Ang protein po, maraming component niyan. Ang human milk po, nagko-contain ng whey and casein. Approximately, mga 60% po yung whey and 40% ang casein. Meron po itong lactoferrin na nagpo-produce po, no, ng growth of iron-dependent bacteria sa tiyan ng mga bata. Meron din itong mga secretory IgA, no, na nagpo-protect po sa mga baby sa mga viruses and bacteria, no, specifically po sa mga exposed na po yung mommy sa mga viruses and bacteria, nag-develop na po ng IgA yung katawan ng mommy na ipapamana niya po itong protection na ito sa kanyang anak. Kumbaga, may naturally na protection na po yung bata. Tapos, itong protein na to, meron din po itong mga
E. coli, no? It also protects E. coli po and possibly allergies. Kumbaga, E. coli is a kind of bacteria na pwedeng mag-infect po sa tiyan ng bata. So, napoprotect po niya ito. Tapos maraming immunoglobulins, no? Including IgG, IgM, no? Na nagpo-protect po sa bacterial and viral infection. So, kung makikita natin, ang daming pwedeng component ng breast milk para po mag-protect yung bata sa bacteria and viruses. Meron din po itong lysosomes, no? Na nagpo-protect sa E. coli and Salmonella. Ito po yung mga bacteria na makikita natin sa mga contaminated water, food, no? And contaminated animals. At napopromote din po niya yung growth ng healthy intestinal flora. Kung yung environment po ng tiyan ng bata, no? Nagiging mas healthy po yan. At saka merong anti-inflammatory function, no? Vivitus factor yan na nagsusupport sa growth ng lactobacillus, yung po healthy bacteria para maprotect po yung tiyan ng bata at nag-create ng acidic environment kasi ganun po dapat yung tiyan natin para po makasurvive, no, yung tao. Mayroon din po itong fats, mga kababayan, ha. Ang fats po ay napaka-importante para sa brain development, no, at absorption, no, ng fat-soluble vitamins at primary calorie source din po ito. Meron din po ang breast milk natin, meron din pong long-chain fatty acids na kailangan po sa brain development, retina para sa mata, nervous system development, at nade-deposit po itong fats po kasi during last trimester ng pagbubuntis. At nakikita rin po ito sa breast milk, kumbaga na ipagpapatuloy po. Marami rin pong vitamins. Andyan ang vitamins A, D, E, K, no, vitamin C, riboflavin, niacin, pantothenic acid are also essential po. At carbohydrates, ang lactose po ay primary carbohydrates na nakikita po sa human milk, no, na hindi natin makikita, no, sa mga commercial milk natin. Meron itong mga calcium, phosphorus, magnesium para po malabanan yung iba't ibang mga sakit po, no, at magpupulot po talaga ng healthy stomach. Kasi po ang breast milk, piniprepare niya talaga yung stomach po, no, yung tiyan ng bata na baby, yung environment po para po maging healthy po talaga. So, madami po, no, kung susuusin, makikita natin, no, ito po yung mga iba't iba. So, meron water, protein, carbohydrates, enzymes, anti-parasitic, antibodies, no, and mga hormones, antivirus po, ang breast milk. O, ayan, kompleto mga kababayan, ha. So, yun po, no, yung makikita natin sa breast milk. Ayun. So, grabe, partner Lara, no? So, Ma'am Leia, ang haba po nun, ha? Pero, ang masasabi ko lang talaga, no, na gatas ng ina lang talaga ay sapat na para sa sanggol. Di ba, partner Lara? Yes, partner. Yes, ma'am. Yes, Ma'am Leia. So, yes, partner, no, gatas ng ina talaga. Kasi, based din, no, sa parang research na nakita ko, partner. Yes, partner. Kinumpare yung gatas ng ina sa microscope, tsaka yung time nung nanganak ako, akala ko wala pang gatas, no? Oo. Pero na-amaze ako kasi pag pisil ng aking OB, ng pedya ng aking baby, sabi na pwede na ipadede. Kung wala pa akong milk, doc. Tapos pagpiga niya, andun lumabas yung milk. And the first time, unang beses na suck ni baby, nagtuloy-tuloy na po yung milk. Actually, yes, Ma'am Lar. Yun yung mechanism. Yes, go on, Ma'am Yun yung Leia. mechanism actually, yun yung best kit, no, para po magkaroon ng milk production. You have to make your baby suckle. Kailangan mag-suck talaga siya. Pag kasi bagong panganak ka, kapag magpasak ka ng baby or ng sanggol mo, Hello? yes, hello? Marinig po kami, Ma'am Lay? Yeah, I can hear you. Yeah. Yes, yun po yung isa din sa nakikita nating rason na dapat pagpanganak pa lang sa birthing facilities like sa ating hospital, sa mga health sa ating lying in, dapat magpasuso ng anak kasi nakakatulong din daw po iyon para yung oxytocin, yung hormones na oxytocin ay makatulong para sa pag-contract ng ating uterus at para maibalik daw sa saktong placement yung uterus ng nanay kasi nga 'di ba bagong panganak pa lang, so dapat meron din siyang support na dapat hindi magkaroon ng bleeding, and then of course yung
yung nanay at saka yung sanggol, yung kanilang Bonding. tinatawag nating bonding. Ayun. I mean, that's the yun yung question na benefits ng nanay, di ba? Pwede talaga yung anak ko, no? No exclusive. Tapos hanggang 2 years po yan, no, bibigyan po natin siya, mamimit po natin yung first 1,000 days ni baby. So magmula pagkabuntis pa lang pala, no, yung pagkain ng masusustansyang pagkain, no, at vitamina ng isang ina, nagkakaroon na ng tamang nutrisyon ng bata. Itutuloy mo yan hanggang breastfeeding hanggang 2 years old, then you meet the first 1,000 days. Ito rin po yung pinopromote natin kasi kapag na-meet po ng bata yung first 1,000 days niya, tama po yung breastfeeding na binibigay natin at tama mga supplemental na pagkain, then na-prevent po niya yung malnutrition. The first 1,000 days will prevent na maging malnourished po yung bata. So, kasama po yan. Yun po yung kumbaga nakapalot yung breastfeeding sa first 1,000 days. Kaya ito po yung mga benefits po na pwedeng makuha ni baby. O, di ba kung ito, Ma'am Lara and Sir Jen? Yes, talaga naman, no, aside from the benefits kay nanay, mas maraming benefits po na makukuha si baby. Tama po ba? Yes, tamang-tama, partner. And speaking of partner, no, grabe kasi from from pagbubuntis ni nanay hanggang sa maging 2 years old na siya. Grabe pala, no, dapat yung nutrition na binibigay is napaka-igting dapat or dapat yes, importante talaga, partner. And speaking of Ma'am Lay, eto naman, Yes, sir. syempre yung ating meron tayo dito mga working moms na nagtatrabaho. Paano naman nila maipagpatuloy ang kanilang breastfeeding kahit nasa work po sila? Ano yun yung tanong yan? Kasi diba, Yes. kailangan magpapatuloy pa rin natin hanggang 2 years. Hindi naman tayo makapag-maternity leave hanggang 2 years, diba? Correct. Yes. Bago ko tanongin, may I ask the experience of Ma'am Lara? Kasi Lara po, we're in one team po, and Ma'am Lara, nag-join po siya ulit sa work na nag-breast milk pa rin po binibigay niya sa baby niya. How did you do it? Ano yung turo sa'yo, Ma'am Lara? So, kasi ngayon meron na po tayong mga mga support machines, yung Yes. mga tinatawag na may mga tools na tayo Yes. na pwedeng makapagbigay tulong sa atin kung paano tayo makapag-produce ng milk. Isa na nga po doon is yung pumping. So, yun po yung ginawa natin, no? Rechargeable yung aking pump. So, ang nangyayari kapag may travel, kahit nasa sasakyan, partner, naku, nagpa-pump talaga tayo. Yes, partner. Oo, medyo struggle lang with milk storage kasi hindi naman natin palaging dala ang freezer. So, ang Yeah. ginagawa po natin, meron po tayong parang cold na bag. Ano ba yung tawag na bag doon? Na lagyan po natin siya ng ice para doon po natin i-store yung milk. So, ang ginagawa ko actually kapag mahaba talaga yung biyahe, yung milk na na-store ko, partner, ginagawa kong milk bath. Yes. Social, no? And speaking, partner, mga naman, partner Lara, mga ilang oras naman yung dapat pag-store mo ng milk? So, sa oras, partner, ang pagkakaalam ko sa pagkakatanda ko, no, parang 4 hours lang siya na dapat room temperature. So, after Yes. talaga ng pagpapump mo, as much as possible, ma-store mo siya agad sa freezer. Oo. Ayun. Para umabot siya up until 6 months po yung tagal ng breast milk Yes. kapag na properly store po siya. Wow. Ayun, no, grabe, Tama ba, partner. Sir Jello? Ayun na midwife natin. Tama ba yung ginawa ni Ma'am Lara? Yes, Ma'am Lay. Actually, napaka-ano pa po yun, kasi 4 hours, which is, tama naman na dapat ma-store siya kaagad sa tamang temperatura ng ating freezer para hindi masira yung gatas ng ina. And speaking of that, partner, grabe, partner, no, basta talaga nanay ka and mother ka, no, you need to, kailangan mong gawa ng paraan Yes. para maibigay sa anak or sa iyong sanggol yung nararapat na dapat maibigay sa kanya. Yes, Ma'am Leia, meron pa po ba tayong tama yun, no? additional? Oo, tama yun, Ma'am Lara and Sir Jello, no? So, napaka-importante na kahit po pumapasok na tayo sa trabaho, nakakapaglabas pa rin po tayo ng gatas. So, pwede tayo mag-store Yes. ng Yes. breast milk po natin, no? Kaya lang,
Ayan, may mga machine po tayo na pwedeng bilhin, may mga mamahalin, no? May mga mura din lang. So, kung ano po yung kaya natin, no? Pwede po natin yung gamitan din ng kamay natin, no? Pero sana, ito yung tatandaan natin, irreplaceable po yung pag-suck talaga ng bata. Yes. Kasi mga kababayan, so pwede pong mawala kasi yung pag-produce na ng milk pag hindi na nagsasak yung bata. So, importante po yung talagang mechanism na ang pag-produce po ng milk is yung pag-suck po ng bata, yung pag-daddy po talaga ng bata. Ngayon, tulad nga ng sabi natin, hindi maiiwasan, we can still do the pumping, no? Pwede tayong mag-store po yan ng milk natin. And yes, tama yung sabi ni Ma'am Lara, no? Kapag room temperature, ang room temperature po natin is 25 degrees Celsius. Pero dahil sa init ng panahon, di ba, hindi natin matansya kung naka-room temperature ba tayo, no? Kasi it will last until ilang oras, 4 hours, sabi ni Ma'am Lara, no? Pero kapag sobrang init ng panahon, hindi natin matansya or hindi natin masiguro yung room temperature, dapat pag hindi magamit agad, ma-refrigerate na yan within 1 hour para hindi masira. Tapos, tama yung sabi ni Ma'am Lara, no? In a refrigerator, pwede pong umabot po yan, no, ng 5 days, no, kapag 4 degrees Celsius. Pag sa freezer po, no, compartment inside the refrigerator, negative 15 degrees Celsius within 2 weeks pwede pa. Pero alam niyo ba mga kababayan, so pwede po siyang umabot hanggang taon, no, 12 months, isang taon yan. Kapag in-store natin yan sa chest or upright manual defrost deep freezer natin na merong temperature na negative 20 degrees Celsius. At mga kababayan, so paano naman natin gagamitin yan? Isa-fall lang natin yan or i-defrost, no? Yes. Yung make it warm, no? Yung container niya para po hindi malamig, no? So pwede po sa lukewarm or running water. Tapos pwede po siyang gamitin, no? It should be used within 24 hours natin. And then kapag warm na po siya, no? At hindi po nagamit, no? At alam niyo po masyadong mainit yung panahon, no? I-discard na po natin yan, no? Makikita naman po natin siya kung hindi na pwedeng gamitin. Yes. So, may mga paraan po yan. At meron po tayong mga batas, no? May mga batas tayo when it comes to milk. Banggitin ko na dito, sir, ma'am, ha? Sige, ma'am. Meron po tayong batas when it comes to breastfeeding. Yan po yung mga Philippine laws natin, no, na support sa breastfeeding. We have Executive Order number 51 of 1986 or Milk Code, kung saan po, no, dapat gatas lang ina yung ating gamitin. Meron tayong RA number 7600. Ito po yung Rooming In and Breastfeeding Act of 1992. Sir Jello, nakapag-duty ka ba sa mga lying-in clinic before? Yes, Ma'am Lay. Honestly speaking, yung ating RA na... How do you implement Yes, this? yung para sa RA? rooming natin. Actually, Ma'am Lay, dapat wala po tayong nakikitang mga bottles ng for bottle feed. Hindi po yun inaaprobahan or hindi po yun sinusuportahan ng mga hospitals natin, mga lying-ins. Kaya nga napabilang po tayo doon sa ating administrative order na number 2006 o 0012 na hindi pinahihintulutan na mayroong substitute na produkto or mga bottled na milk or yung tinatawag nating formula milk na ibibigay sa mga sanggol natin. Yan yung pagkakatanda ko, partner, no, na pinapaigting sa ating mga hospitals at syempre alinsunod din yun sa ating Department of Health na kanilang implementing rules and regulations po. Tama, bawal, no? So, Yes. iti-check yan. Yes. Kung i-confiscate yan kapag may madala kayong mga bottle milk, no, or formula milk. So, yun po yung tinitignan din, no, kung talagang nag-breastfeed po talaga. Kasi pagkapanganak pa lang, di ba meron tayong parang yung kangaroo care, yung skin-to-skin, Yes. Sir Jello, di ba? Yes. Tapos, kumbaga, ipapapong yung anak sa dibdib, no, or sa tiyan ng nanay. Kasi alam niyo ba, mga kababayan, eto trivia, something nice to know. Paano mo daw malalaman na gutom na yung bata? O, di ba, magandang tanong yan sa mga hindi pa mami, sa mga first-timers, no? Hindi kasi lahat ng iyak ng bata ay gutom. Yes.
Una po makikita natin yan kapag yung bata daw ay lumilinga-linga, kumbaga may hinahanap na siya. Kumbaga hindi na mapakaling bata, lilinga-linga na yan. Tapos, yun yung first stage. Second stage is nilalabas na yung dila niya, dumidila-dila na siya. Hinahanap na niya yung dede. Tapos, pangatlong stage, nag-stretch na yan. Stretching na siya. After stretching niya, yung paa niya, stretch yung kamay niya, susubo na yan sa kamay niya. Kasi alam niyo mga kababayan, yun daw, amoy ng kamay niya ay yung amoy ng dede ng nanay. Yes. Yung kaamoy daw ng dede ng nanay. Kasi yan yung amoy ng amniotic fluid na pinagbubugas ng nanay yung baby. Hahanapin na niya yung kasi gutom na siya. Yung pang-apat na stage, yun yung iyak. Last stage na po yung iyak, mga kababayan. So, gising kapag ganyan na yung ginagawa ng anak ko, kung iyak na gutom na yung anak nyo. Hindi natin malalaman. Tapos, paano mo naman malalaman? Nabusog na, no? How can I tell to stop naman sa breastfeeding? Malalaman mo, pagkatapos mag-daddy ng bata, aantukin yan. Yes. Kahit tayo, di ba, pagkatapos natin kumain, aantok tayo. So, yung mga baby, aantokin na yan, no? Matutulog na yan. And then, yung feast niya, yung pag-clench niya sa kanyang kamay, di ba? Pag gutom kasi, at pag gutom na gutom po ang bata, mahigpit po yung kamay niya, yung kamao niya. Mag-loosen up po yan. Mag-loosen up po yan. Tapos, bibilangin natin yung kanyang mga urine output, yung pag-ihi niya, na yung pagkain niya, no, at least 3 to 5 times a day, no, 3 more than times ang kanyang pag-ihi, may nilalabas siya at lumibigat siya. So makikita natin na tama po yung pagbibigay natin ng breast milk sa bata, yung pag-breastfeed natin. So importante yon na matutunan po ng mga first-timers na mommy. So yun din yung in-observe natin sa mga batas na ito. Yeah. And then yung meron tayong RA 10028, yung Expanded Breastfeeding Act of 2009, makita natin yung mga workplaces natin, we promoting breastfeeding. Yes. May mga breastfeeding area tayo. Tama ba? Sa office natin meron, sir, no? Yes po, meron po tayo, Ma'am Leia. Ayun. So, importante po na yung mapapangalagaan yung karapatan po ng bawat ina na makapagpasuso dahil para kailangan po natin sumunod sa mga batas na ito. Kailangan natin suportahan yung mga batas para po mapaigting natin at mapagbawalan talaga natin yung mas weaker na nutrition na may ibibigay ng isang formula milk. Kaya po, mababanggit ko na rin po sa ating mga evacuation centers, pinagbabawal po sa ating mga donors na mag-donate po ng mga formula milk. Bakit po? Dahil po sa mga batas na ito. Dahil gusto natin ipagpatuloy po yung mga nanay natin ang kanilang pag-breastfeed po sa mga baby kahit na po nasa evacuation centers sila. So that's why kanina sa news po ni Ma'am Lara, kung napakinggan niyo po, we provide po yung ating mga breastfeeding kits, no, na pangangailangan ng nanay. And then, nag-recommend rin po tayo ng mga breastfeeding area natin para sa mga nanay para po pagpatuloy nila yung kanilang breastfeeding. Kumbaga, tuloy-tuloy po, no, yung breastfeed kahit po magkaroon ng kalamidad. Yes. Dahil meron po tayo mga sinusunod na batas. Protection po ito, no, ng ating mga nanay at mga baby. Yes, so grabe partner, no? Yes, Busog partner. ang baby, busog din tayo sa impormasyon. Yes, tama ka dyan, partner. Yes, kaya naman ipagpapatuloy po natin ang ating usapin ngayong umaga. Mag-commercial break lang po muna tayo at sa susunod po ay pag-uusapan natin kung ano-ano mga pagkain ang pwede kay baby pagsapit ng 6 na buwan kasi ito na yung complementary feeding partner. Ayan. Yes. So pagbabalik po yan ng ating talakayan para sa ating kalusugan. Sa tion sa kalamidad, ang kahandaan mo ang atong pinakaunang depensa. Gani, bilang responders, ginapadungdum na mga tagsa ka pamilya mag-prepare sa ilang agubak. Ano gid ba lang dapat ibutang sini? Dapat masulod ining importante nga gamit peryosang tubig, pagkaon nga didalay mapanmos, flashlight, radio, first aid kit, personal nga bulong kag mga importante nga dokumento nga nakabutang sa waterproof nga surudlan. Para kung may emergency, handa kami. Ang kaluwasan nagasugod sa pagprepara. Ini nga pahinomdom halin sa Department of Health CHD Soc Surgeon Region. Alam mo, nurse, gusto ko talaga lumaking malusog at matalino ang anak ko. Nanay, napakalaga ng unang 1,000 days ni baby mula sa pagbubuntis hanggang sa ikalawang kaarawan niya. Ito na isisimula ang pundasyon ng kanyang paglaki at kalusugan. Kaya pala mahalaga ang tamang pagkain at pag-aalaga mula pa sa simula. Tama, kumain ng sustansya habang buntis
buntis, magpasuso ng eksklusibo sa unang 6 na buwan at bigyan si baby ng akop at masustansyang pagkain at ipagpatuloy ang breastfeeding hanggang 2 taon. Isang paalala mula sa DOH-CHD Soxargen Region. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Soxargen Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. Ayan, at nagbabalik na po ang ating talakayan para sa ating kalusugan. At live pa rin po tayo sa ating DOH Center for Health Development Soxargen Region official Facebook page. At sa mga nakikinig sa atin sa radyo, ayan, magandang umaga po at patuloy po nating pinag-uusapan ang ating breastfeeding at complementary feeding. At napag-usapan na po natin kanina yung mga benefits, napakadaming benefits para kay baby at syempre yung mga paraan, partner, paano may pagpapatuloy ang breastfeeding, especially for working moms. At napag-usapan din natin kanina, partner, no, yung mga RA, mga Republic Act, na talaga namang napaka-importante din talagang malaman. At ngayon nga, partner, patuloy po nating pag-uusapan ang atin namang complementary feeding. So, Ma'am Leia, andyan po ba kayo? Yeah, Yes. So, para sa ating susunod na pag-uusapan, Ma'am Lay, ano-anong mga pagkain ba ang pwede kay baby pagsapit ng 6 na buwan? At ano po bang meron sa 6 na buwan? Ayan. So, dahil tapos ng exclusive breastfeeding. So, ang baby po, pagkapanganak, hanggang 6 na buwan, walang, ulitin natin walang ibibigay ng kahit anong tubig, inumin, o pagkain, kundi breast milk lamang. So, that's exclusive breastfeeding. Milk food po yan, batas po yan. So, ngayon, kailan tayo magbibigay ng mga complementary feeding? Kumbaga, kailan tayo mag-i-introduce ng mga solid food na yan, ibang pagkain kay baby? Pagsapit ka po ng kanyang 6 na buwan. Kasi dahil na ay handa na po ng breast milk natin, yung tiyan ng bata, no, na maging handa na po sa iba pang mga pagkain na pwede nating ibigay. Para po, kumbaga, mag-prepare din sa kanyang paglaki, no, na makakain na siya nitong mga iba't ibang mga pagkain. So, very important po na kapag ang bata po ay mag-introduce tayo, dapat po yung mga mashi, yung mga dinudurog, make sure na malalambot po yung ibibigay nating pagkain. Alam niyo po kung tutuusin, yung hindi kayo kailangan mag-alala na, hay, ano kayo papakain ko kay baby? Kung ano po yung makikita natin ulam natin, no? Pwede na tayo mag-introduce nun para economical po tayo, no? For example po, no, meron tayo mga fruits. I'm sure, familiar tayo sa mga banana, mga saging, papaya or avocado. Pwede po natin i-mash yan. Kumbaga parang durug-durugin po natin na malambot, no, na pwede natin i-introduce sa bata, at least 2 to 3 spoons po yan, no. Mag-introduce po tayo ng pagkain. Pero mga kababayan, patuloy pa rin po ang breastfeeding. Hindi pa rin po mawawala ang breast milk. Kasi hanggang 2 years po yan para ma-meet natin yung first, ilang days nga yan? First 1,000 days. So, first 1,000 days. So, hanggang 2 years, aside from nagbibigay na tayo ng mga ibang complementary food, patuloy pa rin yung breast milk na ibibigay natin. Pwede rin po nating magbigay ng mashed or vegetables, mashed vegetables. So, may tayong fruits, may vegetables. So, pwede po yung blended carrots, no, kalabasa, sweet potato, no, yung mga meron po sa iyan. Pwede po natin yung ang durug-durugin mo. Pwede nyo pong i-mix po yung breast milk. Ayan, para may pangsabaw po kayo. Para po make sure na malambot. Tapos meron din po tayo mga rice porridge, na lugaw,
bongo mash, yung mga ganun pwede po natin ibigay. Yung mga rice, no, yan, durugo natin, oats, corn, potato, yan, pwede po tayong magbigay. Pag mga protein-rich food naman po, no, pwede po tayong flake yung flake po ng fish, no, yung naman po ng fish, mashed tofu, no, pwede natin magbigay. Kahit po yung mga meats, unti-unti nakakapag-introduce tayo yan. Pwede natin ilagay yung meat ng chicken, no? Yes. I-mash po natin yan at pwede natin introduce sa baby. So, vegetables and fish, no? Mashed squash, carrots, and papaya again para po dapat po iba-iba rin para hindi maging picky yung baby, matikman din po niya lahat. So, importante po yun. Pero again, mga kababayan, na dapat matatandaan natin, kahit nagbibigay na tayo sa baby natin ng mga solid food, dapat mas malamang pa rin ang breast milk. Kumbaga, hindi dapat niya lamangan, no, yung binibigay natin. Kumbaga, yun pa rin talaga yung pangunahin, no, pagkain ni baby, yung breast milk po ng baby. Actually, alam mo, may tanong nga, sabi nila parang, gaano katagal ka mag-breast milk, no? Breast milk. Well, standard na yung pagkituloy mo yung 2 years. Now, kung komportable pa rin kayo ni baby na nag-breast milk pa rin, 2 years above, it's okay. No, walang problema doon. Pero, congratulations naman, pag natapos mo talaga yung hanggang 2 years, no, na first 1,000 days ni baby sa pag-breast milk o breastfeeding. Yes. So, yun, no, very importante kasi kailangan ni baby ng iba pang mga nutrients like iron, no, and may mga flavor introduction na rin tayo kapag nagbibigay kasi tayo ng meat. So, para yung baby natin na-introduce sa iba't ibang mga flavor. And syempre, Yung, kumbaga, yes, Ma'am Leia. Opo, additional Yes, sir. siguro additional na lang din po ito sa akin siguro kasi hindi din po natin maiiwasan, no, yung mga sanggol natin or yung mga baby natin na 2 years below na nagkakasakit. So yung mga binibigay po na mga gamot ng doktor, 'di ba? Kasali naman po ayon sa dapat nga exclusive breastfeeding tayo, pero kapag pinapayagan lang naman ng ating mga doktor yung mga nireresetang gamot, parehas nitong vitamins at mga mineral supplements kung kinakailangan, siguro basta merong payo pa galing sa ating health workers, pwede naman siguro po na yun din po yung i-apply natin. Baka kasi ma-confuse yung mga mothers natin diyan na ay bawal pa lang magbigay ng any liquid forms, dapat exclusive breastfeeding lang. So parang ayun lang din naman po yung nakikita kong point. So kapag when it comes to medical naman, may mga may mga bawal o hindi tayo. Pero kukonsulta kayo lagi sa inyong health worker, sa inyong doktor, no? Kung ano yung binigay nila, we have to follow those. Kasi kahit naman may vaccine pa rin naman ang baby, diba? Kahit sabihin natin, puno-puno na ng antibodies yung ating breast milk. So kung ano po yung mga pinapain ng doktor, o bumalik kayo dito, kailangan ni baby, may mga patak pa nga tayo dyan, diba? So, sa mga vaccine. So, yun, susundin po natin yan. Tapos sa mga nanay naman, kapag uminom kayo ng gamot, you have to consult your doctor. Yes. Kasi hindi naman po lahat ng gamot bawal din, no? Ang mga bawal lang po sa mga breastfeeding din kapag chemotherapy, radiotherapy, or kung may sakit po na like HIV po yung nanay, yung mga ganito. Anyway po, pag may mga ganito talagang sakit, the doctor will advise you really what to do, no? Para po malaking healthy pa rin po ang baby. Yes. So, ang dami pa sana nating pwedeng pag-usapan, partner. Pero, Actually, partner, time's up na tayo, no? Ma'am Leia, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng edukasyon at promosyon sa ating breastfeeding at complementary feeding. Ayan. Huling mensahe po, Ma'am Leia. Yes, short message na lang. Maraming salamat for this opportunity. At on behalf po of Ma'am Jessie Masukat, mga kababayan, mga nanay, mga tatay, sa nagbabalak mag-baby, samahan niyo po kami. Sama-sama po tayo sa pagiging mother and baby friendly ng Pilipinas. Let's promote po the breast milk. Let's support po breastfeeding para po maiwasan ang malnutrition, para po mas maging maganda kinabukasan ng ating mga anak.
Maraming salamat. Stay healthy mga kababayan. Thank you, Ma'am Lara and Sir Jello. Yes, Yes thank you po. Ma'am Bye-bye. Leia. At dito po nagtatapos ang talakayan para sa ating kalusugan ng Department of Health Center for Health Development, SOCSORGEN. Ako po muli si Lara Jean Bacanto at ang aking partner sa kalusugan, Angela Tiana. nagbibigay paalala sa lahat na ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol. Ito ay ligtas, masustansya at nagbibigay ng proteksyon laban sa iba't ibang sakit. Suportahan natin ang pagpapasuso upang lumaking malusog at matatag ang ating mga anak. Hanggang sa muli, kami po ang Communication Management Unit, Serbisyong Urgent, Serbisyong SOCSORGEN. Talakayan kalusugan. Alamin ang mga impormasyon. Alamin ang mga kaalaman.